Rizal. Kapitan Legardo. Maligayang pagdating dito. Gracias. Senyor Rizal, di ko akalayang magkakaroon ako ng bisita dito. Hindi ako isang bisita, Kapitan Ricardo. Natapon lang ako dito. Sa madaling salita, isang preso. Ha? Kaaway ng Espanya. Kilala ko na siya. Ayon dito sa sulat na nanggaling sa Gobernador General, ay maaari kang mamili na iyong masitirahan. Maaari kang manatili dito sa aking kumandanta at sa kumpento ng simbahan. Sa kumbento? Ang galing ng amo ko. Kapag lang ako, kapalit ng ilang kondisyon. Kung si Senyor Rizal, babalik daw sa Katoliko. Kung ikukumisan niya ang lahat ng kanyang mga kanya, at kung itigil niya ang magkatiko sa aming mga bibigyo. Maganda na ang iyong kalagayan sa ibang bansa. Kaya, bakit itong ninais na bumalik ka rito? Kapitan Ricardo, nandito sa atin ang mga kalaban at wala sa ibang bansa. Tama, ngunit, ano ba ang dahilan ng lahat? Ano ba ang reforma na gusto mong ipaglaban? Ang Pilipinas ay nangangailangan ng isang katawan laban sa Espanya. Isang taong maghahatid ng mga hinahin ng mga mamamayan. Hindi masama yung reforma. Bukod doon, ano pa? Sa tingin ko'y dapat nang itigil ng mga praile ang kanilang pangingialam. Masyado na sila nangihimasok. Yun ang sa tingin ko'y mahirap, sapagkat masyadong malakas ang impluensya ng mga file. Nang dahil sa mga praile na palayas ang aking pamilya sa Kalamba, ang iba'y pinadala sa Hong Kong, sa Hulo. Dahil sa kanila kaya nawasak ang aking pamilya. Walang galang na po. Kayo po ba ang pinag-uusapan sa bayan na bagong dating, ang Aliman? Aliman? Ako'y nag-aral sa Alemanya, ngunit hindi ako isang Aliman. Doktor kayo at gusto kong magpagamot. Ngunit wala akong sapat na salapi. Pero kung may maitulong kayo sa may maitulong ako sa kahit anong bagay, makakatatayo tayo. Para sa iyong pagaling. Maraming salamat. Doktor, pwede po ba magpagamot? Maaari naman po. May asawa ka na ba? Meron na po, doktor. Nagkaroon ka na pala ng asawa sa ganyang kalagayan. Upang makatiyak po ang aking kabiyak na hindi na ako Sige, gagawin natin ang paraan yan. Salamat po, doktor. Bumalik na rin sa ibang araw. O padre, ibig yun po ba magpagamot? Hindi mo na ba ako nakikilala, Pepe? Sa Ateneo, gawa ng suba sa akin niya. Hindi na wagis, ngunit hindi nawala. Naniniwala ko ba sa Diyos, Pepe? Alam niyo, Padre, hindi na simbahan ang aking pinaniniwalaan, ngunit ang aking konsensya. Tama na, masyado nang umahaba ang aking diskusyon. Si Padre Francisco Paula Sanchez, ang unang naging kapatid ko sa aking komunidad. Siya na rin ang tumayo bilang aking ikalawang ama. Patawarin ka sana ng Diyos, Pepe. Alam mo naman, sa isang pare na kasalanan ang maging isang ama.
Bakit wala kayo sa mga eskwela? Hindi po kami kaya pag-aaral na aming magugulang sa kapel. Kung ang isang piraso ng mangga ay nagkakahalaga ng 3 sentimo, magkano ang 2.5 dosena ng mangga? Fernando, huwag ka magbilang gamit ang iyong mga daliri. Yung kalahating dosena ay 32. Kung ang presyo ng mangga ay 3 centimos, ang dapat kong bayaran ay 90 centimos. Magaling! Senyor Rizal! Ano po may paglilitot sa inyo? Magandang kapunan. Ito po ang aking asawa, at ito naman po ang aking anak na siya si Lito. Abogado, nandito po kami upang ipasok sa inyong eskwelahan ng aming anak. Alam niyo na po ba ang mga restamentos dito? Kaya andito na tulugan ng anak. Ngunit niyo din ang babaaan dito. Kailangan din niya magtrabaho. Ngunit kung mapakapansin niyo, napakalaki ng talibin sa kabayanan. Alam naman namin po ang patakaran dito, gayon din po ang aming anak na siya si Lito. Hindi po ba kayo natatakot na papariwaraan yung anak na hindi siya makapunta sa langit? Mahirap lang po kami. Wala kayong pwedeng itamaan sa kanya kundi ang pag-aaral. Magalit na kung magalit si Padre Oba, pero alam po namin hindi magalit sa amin ng Diyos. Naway nasa mabuti kayong kalagayan dyan. Mabuti naman ang aking kalagayan dito. Para lamang akong nagbabakasyon. Kaya lamang ay hindi ko kapiling ang aking at wala akong malaya. Don Ricardo, ibig ko siyang makasama sa natitirang dapit hapon ng kanyang buhay. Wala sa akin ang decision, Senyor Rizal. Ngunit ipaabot ko sa Gobernador General ang iyong mga. Makakaasa kayong hindi ko aabusuin ng anumang kalayaang ibibigay nila sa akin. Senyor Pepe. Kinalulungkot ko. Ano po bang kailangan nila sa akin? Ginawa ko ang lahat upang maging mabuti pa ang bayan. Pero hindi ko ba ako nalulusot sa kabayan? Bukod sa iyo at kay Padre Sanchez, wala na ako ibang pinagsabihan na tungkol sa pang-aabuso ng mga praile. Alam kong may espiya. Ngunit ni minsan ay hindi ko pinagsabihan ang mga tao tungkol sa Noli na Tangere at El Filibusterismo. Naalala ko sa iyo ang iyong estado. Hindi ko nakakalimutan na ako isang belanggo. Para sa akin, hindi na preso, kundi sakit. Hindi kasi kilala ko sa inyo, pinakalang ko ang una. Diyan niya sa Dora Alonso. At ang aking mga kapatid, Maria, Nanita. Afternoon, lady. Wala sa akin to eh. Alam nila yung sabi sa akin ng minum-isip mo ako. Kaya pinag-insayo ko na ng ulo. Yes, we have a pleasant trip. Thank you. Maraming salamat mga igil. Magsiupo na kayo. Kamusta naman ang buhay mo? Mabuti. Ngunit ang iyong kaibigan mo at ang iyong kapatid ay naroon pa sa tulong at magkasama. Matagal-tagal na rin ang hindi siya nakikita. Ang aking mahal na pizza, si Leonor, kumusta na siya? Huwag kang mabibigla. Bakit? May problema ba? Pinilit siyang ipakasal ng kanyang mga magulang sa ibang lalaki. Ngunit di ba alam mo yun, Pepe? Pero kahit kailan hindi siya naging masaya. Nakaalala mo ba ako? Ha? Nakaalala niyo ba ako? Patay nga si Leonor. Pardon me. Napakasariwa ng hangin dito, Pepe. Tama kayo, Inay. At itong punong manggang ito ay tunay na maganda. Kapag naayos nyo namin yung mga mata, mas matatanong nyo pa ang tunay na kagandahan ng puno ito.
Kataratang may malamon sa kanyang mga mata. Malabo na ang kanyang paligid. At kung hindi siya mo-operahan agad ay maaaring tuloy na siya magulat. Handa na ba kayo mo-operahan ni Nay? Sa espesyalidad mo ito, anak, gawin mo ang nararapat. Oh! Ano ba naman itong ginagawa niyo, Inay? Nakakabagot naman kasi dito. Paano kayo gagaling yan? Ipagpahinganan niyo muna ang inyong mga mata. Nalagayan ng iyong ama. At naniniwala siya hindi na siya magtatagal. At kailangan niya ako hanggang sa ulit sa nalilipan. Ihalin niyo lamang po ako sa kanyang mga kamay. At sabihin, ibig ko na siyang makita mo. Huwag kang mag-alala, anak. May training. Handa ka na ba? Opo, ina. Maria, Narcisa, alagaan ninyong mabuti ang inyong mga kapatid. We are looking for Dr. Maestro, may mga bisita po kayo. Dr. Stan, ako nga pala si Manuel Orla. At siya naman si Josephine Brackett. Dr. Rizal, I'm George Tucker. Nagkakilala kami noon sa Maynila. Ang akala nila yun nandoon pa ang inyong klinika. Kaya eto, magandang logo ko samahan sila. Joselito, pakisamahan sila. Hindi po, maestro. So, your name is Josephine. We have the same name. I'm Joselito, the little Jose. And you are the woman Jose. And my maestro, he is the big man Jose. We are Tokayo. Tayo? It means we have the same name. Ah, tayo. We heard that you're famous. In fact, in Hong Kong, we were neighbors there. But I don't think we ever met. I will need to keep you here. Make sure under observation. Darling Josephine, Yes, Papa. you know that Josephine is always on my side. She was my eyes and my side. I used to see you in Hong Kong. Really? Then I didn't saw you. Perhaps it was I guess. Somewhere else. Just like a beautiful flower. You're too much nicer. Man of the world, the person. You certainly know how to part girls by your words. Well, good day, Dr. Rizal. I'll see you tomorrow. Josephine, there was some water. Where is it? Here's your water. Josephine, sit beside me. You are my darling. You've grown up so much. You used to hug and kiss me, never so on. Do you want to kiss your papa now? Josephine, where are you, Josephine? Where are you? Is there something that matters? Why are you so quiet?
the true family and friends that really care for me. All I have is an old man that I'm scared for. Will you operate Mr. Tucker? No, Miss Josephine. I cannot. It's too late. He is now completely blind. There is nothing I can do for him. Sorry. Now it's time for us to go. No, Miss Josephine. You must not go. I love you. What are you saying, Dr. Rizal? For me, it's long enough. I fear that your loneliness makes you say this. Your loneliness is No. No, Josephine. Believe me. sorry for that. Pero we're going back. Everything will be alright. Go ahead. Tao po! Ay magandang hapon po, Mang Pepe. Tagalog po kayo? Taga-Kalamba po. Pagkamag-anak nga po tayo eh. Wala yung magkamag-anak, pero magkamag-anak. Pablo Mercado po. Ako po ipag-utusan ninyo. Pablo Mercado. Wala akong nakikilalang Pablo Mercado. Eh matagal mo kayo nawala sa Pilipinas. At ako na may di na pirmi sa Kalamba. Eh lag-alag po ako. Di ba ganin niyo ako papapasukin? Halika. Tuloy ka. Opo eh. Maraming salamat po. Siya nga pala. Nakapag-apunan na po ba kayo? Ay tapos na po. Busog pa po ako. Eh Mang Pepe, hindi niyo po na itatanong. Kaysa ninyo ako sa layunin ninyo. At handang-handa po ang inyong likod upang magsilbi. Sumali sa inyo. May ibig ka ba ipayawati? Na nais ko lang pong malaman na kung ano man ang nais niyong iparating sa ating mga kababayan, eh handang-handa po akong ipuslit ang mga ito galing dito. Alam mo, Pablo, wala na akong panahon para sa mga ganyang bagay. Mang Pepe naman, no. Hindi ako makapaniwala na ang isang tulad ninyo ay walang pinabalak na kabutihan sa ating bayan. Pasensya na, ngunit sa ngayon, wala na akong panahon para sa mga bagay na ganyan. I came back. I didn't think that you'd ever come back. How's Mr. Town? I found a companion for you. And now, we will be back to Padre, Ano may paglilinig ko sa inyo dalawa? naisana na yung pakasal. Ngunit hindi ako nagkakasal, isang rey. Tulad mo. Ano yan? Ngunit Padre, Balik loob ka muna sa simbahan ko. Padre, To you, Josephine Brown, accept me as your husband. You will serve me. Take me as your wife. Sickness and health, in richer or fever. With God as our witness, and sky and sea, we are now husband and wife. Si Manuel ang orla kay Kalaguyo isang Friday. Saan mo naman siya kapag pagkakyan? May taingaan ko pa, may pakpakang balita. Hindi ko nga alam kung paano naging kaibigan ni Josephine yun. Si Josephine na naman, nakita ko. Bakit, Pepe? Hindi mo ba alam ang kahihiyan na itutuloy sa amin ng kasama?
Anong pakialam ng ibang tao? Hindi kita sila dahil maganda ang pagsasama namin. Bakit? Ano mo ba na kaibigan ni Johnson na si Manuela Orla kay kaibigan ni San Riley? Tama na, Maria, tama na. Hindi, hayaan mo ako. Isa siyang espiya, Pepe. Nanakita sa kanila sa Maynila. Kausap ang mga Riley. Alam mo kung saan sila nagpunta? Sa palasyo ng Arsobispo. Kausap nila ang mga Riley. Don't speak! Is it true? That you're a spy? Tell me the truth! Don't let me... Tell me the truth! No, you're hurting me! You lied to me! Tell me, who are you? I said who you really are! Can't you see? I did it all for you! I went there and asked the friars to pardon you! Liar! No! Joe! Don't hurt me! Joe! Pepe, ang bata! But if you find someone to love, God will never know. Don't say that. Listen to me, Joe. Your sister Maria's right. It's better for you to marry someone else. Kung ano ang gusto sabihin ko rin, wala na akong magagawa. Huwag ko makakita ang tagal ko na alam ang kasagutan niya. At ikinararangal kong isang tulad mo sumuli sa aking mga mata. Ang tunay ko pangalan ay Pio Valenzuela. Ako'y Dr. D katulad mo. Sinulantado, Pio. Ang kaibigan natin bulang ay sinuro ko dito para hindi magsuspecha ang otoridad. Ang misyon namin ay lumatal sa paninigin. Talinhaga ako magsalita. Malinaw yung mga mata tungkol sa ating bayan. Gusto ko sana huminang yung payo para sa ating palahan. Kami ang bunga ng mga libro sa ang aming ng inspirasyon. Ngunit hindi ko yung minahal. Sinapunta ako dito ng Bonifacio upang sabihin sa iyo na kahit ang mga oras ay maaari sa ito ang iba. Ano naman na yung tinalaw sa inyong kamahal? Kung wala ako sa tulong kung ito tumawag ng mahal. Bakit namin yan? Bakit hindi ba ako tumagal rito? Sabi ko na kami. Una ay sa kami naman. Lalo na sa kami. Nais mo makamangin sa tayo lahat. Pagdating sa harapatan. Kaya kami naririto, Dr. Rizal. Kung nais mo talaga yun, ay bibigyan mo kami ng tayo. Lumakad kayo sa mga mayayaman. Marami silang may tutulong pagdating sa inyong mga pangangailangan. Dharma at Trigupas. Hindi mo makakakuha pa tayo. Naniniwala ko ba sa salita ng iyong alok? Bakit hindi? Matagal na napatunayan ni Senyor Rizal ang kanyang sinsalita dito sa Dapitan. 4 na taon na siya dito, ngunit hindi pa rin siya sumusuot. Maging doktor na Kastila sa Quibra. Formar! Carguen! Apunten! Consumatum est!